Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi, walang iba, abogado de Campanilla, Attorney Danny Concepcion. Good evening. Magandang gabi rin sa iyo, Mare. At sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan, magandang gabi rin sa inyo. Ay, alam nyo, Lalong-lalo na sa kaisa-isa kong nanay. Ayan, ako sa umpisa natin umpisa binabati. na natin babatiin Oo, ang yan. nanay ko. Dahil binati mo, di syempre babatiin ko na. Nay! Hi po! And of course, hi din po sa aking papa at mama, Jimmy and Trining and Babe Mac Castro. Ayan, alam niyo po, sa lahat po ng mga nanonood sa atin, ito attorney ha, magandang malaman mo na lahat ng mga nagtatanong sa atin, totoong mga kaso. In short, kala natin nung umpisa, no, medyo mahirapan tayo sa mga texters. Ngayon naman, nag-uumapaw ang mga nagtatanong po sa atin dito. Bakit? Kasi nga, kailangan talaga ng abogado. Sabi mo nga dati, ipinapanganak pa lang, kailangan na kaagad ng abogado. At mamamatay ka, may abogado ka pa rin kailangan. Bakit nga ba ganon? Sapagkat ang abogado ay parang bawang. Ay, narinig ko na yan eh. Kapag naggisa ka, laging nakasahog yan. Oo, laging nakasahog at kumukonti lang ang mga abogado. Sana this year dumami ulit ang abogado. No? Sana. Oo, di ba? At syempre, dahil dyan marami tayong mga babatiin siguro ng mga bar passers. Masyado kasing matagal ang pag-aaral ng abogasya. Totoo yan. Syempre, ito ay pre-law na 4 years. At another 4 years sa law proper. Kung tatapusin mo ng regular. Ng 4 na taon. Oo. At mag-re-review ka pa ng almost 1 year para kumuha ka ng bar. Ayan. Kaya parang 9 na taon yan. Totoo. Ako'y nagagalak din sa aking panganay na anak na mag-graduate na. Aha. Ay, hindi, graduate na. Magbabar na. At syempre, congratulations to Ricky Yao. Of course, siya po ay honorable mention. Pangatlo sa buong klase. Maraming pagod, pawis, iyak. Hindi natutulog, pero congratulations sa iyo, anak. Ayan, di ba? Buti na lang nagmana sa tatay niya. etc., di ba? Well, anyway, sa pagiging abogado nga po, dito tayo magkakaroon ng, sa pagtatanong sa mga abogado, dito tayo magkakaroon ng mas maraming impormasyon at tamang impormasyon. Yan. Kaya ito na ang mga numbers na pwede ninyong tawagan, attorney. Kapag ang telephone po ninyo ay Globe, tumawag o mag-text sa 0954-310-0331. At kung smart naman, sa 0961-770-8807. Ayan po, nakikita nyo nasa monitor o sa screen ng inyong telebisyon. Ayan. So, tawag na po't mag-text na para sa inyong mga katanungan. So, ito na ang ating first caller. Ay, first texter rather, si Jonah, 36 years old ng Imos, Cavite. Ang tanong niya, are you ready? Sige. Okay, may nais lang po sana akong itanong tungkol sa sitwasyon ng aking asawa. Na-aksidente po siya habang nasa loob ng kumpanya at ginagampanan ang kanyang trabaho. Gayunpaman, tila po hindi ito naiulat ng maayos at sa halip ay tinangka umanong itago ng management ang nangyari. Ang mas kinakabahala po namin ay pagkatapos ng insidente, siya po ay balak na i-terminate sa kanyang trabaho. Nais po sana naming malaman kung ano ang tamang proseso at kung paano po namin na or may mga legal at karapatan sa ganitong klaseng sitwasyon. Umaasa po kami na mabibigyan nyo kami ng legal na payo kung ano ang mga dapat gawin. Maraming salamat po sa anumang maitutulong ni attorney. Attorney, paano ba yan? Parang ang sinasabi niya,
nagkaroon ng isang aksidente doon sa loob ng lugar kung saan siya ay nagtatrabaho Mm, para sa kanyang employer. correct. The employee, ano po yan? Work-related. Work-related. Okay, work-related Okay. po yan. At sapagkat yan po ay work-related, titignan po dapat natin kung gaano kalala ang Naging sitwasyon, naging injury ano? niya. Oo nga. Kapag ka po kayo ay nabalda ng total, meaning entirely ay nabalda kayo, ang tawag po natin dyan ay total disability. Nako. Okay, at Oo. magke-claim po tayo ng total disability sa Employee Compensation Fund. Yes. Doon po EEC. tayo sa Employee Compensation Commission. ECC. O yun, Apo. ECC. At saka kung tayo ay member naman po tayo ng SSS, may makukuha rin tayong disability compensation sa SSS. Okay. Ngayon, kung ang aksidente po ay nagdulot naman ng wala halos injury sa inyo, halimbawa, hindi naman kayo na ospital. Hindi naman totally na nabaldado. Oo, kaya Oo. hindi kayo na ospital, Okay. o baka naman na Na fracture lang o basta ho na kung- sprain. oo. Oo. Ang sa akin, kung magkano ho kung ilang araw kayong nabalda, hindi nakapagtrabaho dahil doon sa injury na tinamo ninyo mula doon sa aksidente, ay makakaklaim nga kayo Sa mismong sa ECC nga. pero sa employer ba makaka-claim din sila? Kasi yun namang employer ang nagko-contribute So may doon sa contribution kasi siya doon sa ECC. ECC. Okay. So yun na yung parang nakikita mo na payment kung sakaling magkaroon ng aksidente. Unless. meron silang company policy Oo. o meron silang collective bargaining agreement dahil may union na nag-uubliga sa employer na magbayad ng compensation sa mga injury ng isang empleyado for work-related injuries. So ibig sabihin pala kung ikaw ay nagtatrabaho at aksidente, hindi rin naman ginusto ng kumpanya, hindi rin naman ginusto ng employer, I'm sure, no? So sa ganyang sitwasyon at wala ka palang CBA, wala ka talagang ma-expect from your employer. Employer. Kung sakaling Unless may practice. unless na may practice or Or, unless mabait, generosity. yes, Oo, generosity. out of generosity na Okay. lang. Ngayon, pero kung kaya po nangyari ang aksidente, Dahil ay sapagkat may kababayaan, May negligensya. ang tagal-tagal na hong kino-complain niyang makinang yan eh. Hindi ho nyo pinare-repair, sinabi ng delikado. oo. Ayan, meron silang liability. So ibig sabihin, kung kunwari naipit yung kamay niya dahil nag-malfunction at sinabi na dapat inayos yung Inayos noon pa. niya. O, di O may dapat hindi niyo muna ginamit yan. Di may Oo. kapabayaan naman yung employer. Ayun. Iba naman ang kaso doon. Iba naman ang kaso noon. Okay. Civil po ang kaso noon at magpapile tayo ng kaso. Okay. Ngayon, ang Ngayon. sabi niya, napabayaan parang hindi na i-report, Oo nga. et cetera. At balak daw siyang i-terminate. Opo, hindi ko alam kung bakit kayo ite-terminate. Kaya nga. Kasi baka nagmamadali. baka ang nangyari, nagkaroon siya ng injury. So, nung may injury na siya, Hindi na siya at ang makapagtrabaho. sasabihin, ay, hindi ka na nakakapagtrabaho, ite-terminate ka na namin. Pwede ba yon? Pero kung ang kanyang injury ay total disability, hindi naman pwedeng bayaran ka ng ECC ng total disability compensation kasi may pension ka niyan eh. Okay. At pagkatapos magtatrabaho Kumukubra ka pa. Kukubra ka ron. Kaya Kaya ka nga kukubra, disabled ka na, meaning hindi ka na pwedeng pwedeng magtrabaho pa. magtrabaho pa. Ay, may tanong naman ako dyan. Kung total disability, pero pwede ka namang mag-isip as consultant. Example lang
Siyempre, baka yung Ibang katawan mo, klaseng trabaho, pwede. ibang klaseng trabaho. Hindi dun sa trabaho na pang-physical, most Disabled probably. ka for that work. Yes. So, Pero pwede merong naman yun. may mga disabled naman na hindi talaga na pwede magtrabaho maski Totally, total oo. yun, That's total true, that's disability true. yun. Ayan, yan. Kasi Medyo kung pwede malinaw ka yan. pang magtrabaho ng iba, baka partial lang ang disability mo. Okay. Ang tanong dyan, so kung sakali naman na sabihin natin na siya ay i-terminate nang wala sa lugar, wag sabihin, wala lang, hindi ka lang nila na type ng ano dahil baka, alam mo yon for some reason na, yun nga, maghahabol-habol ka pa. Eh, lalo silang magkakaroon ng problema. Oo. Oo. Illegal dismissal naman. Yan. Magpa-file naman kayo sa NLRC. Yan. Okay. So, eto na ang ating next caller na magtatanong sa atin, si Marnie ng Iloilo. Magandang gabi sa iyo, Marnie. Ay, nai. Hi, Marnie. Dito ko nag-park sa kwan, ma'am. Opo, ano daw po? May sinasabi siya, friend. Baka mamaya ma-sensor yung sinasabi niya. Hindi niya alam on air na siya. Hi, Marnie! Marnie! On air ka na, Marnie. Mayo? Ayan, hello Marnie. May tatanong ka sa amin? Marnie? Okay, sige. Tawagan niyo muna si Marnie ha. Oo, mukhang hindi siya ready. O, eto na muna. Si Will ng Batangas City, siya ay 32 years old. May nais po sana akong itanong tungkol sa aming kapitbahay na palaging nagsusunog ng basura sa kanilang bakuran. At dahil po dito, naapektuhan na po kami ng usok at nagdudulot po ito ng abala sa aming pamilya. Nang magreklamo po kami, sabi nila wala raw sila kaming karapatan dahil doon naman sa bakuran nila ginagawa ang pagsusunog. Nako, pwede pa ba yun? Eh kasi ang sunog pumupunta nga hanggang karating lugar eh. Di ba natandaan mo? Yung pinatubo, dumating hanggang dito, sa Pampanga yun eh. Wag na yung Usok, pinatubo. ashes. Yun na lang sa Caloocan. Correct. Diba? Yung Na nasusunog na basura. basura. Ngayon, ang tanong niya, kasi alam ko, sa pagkakaalam ko, attorney, ang tanong- bawal. Ano ba ang tanong niya? Ang tanong niya, kasi nga daw, ang sabi daw ng Hindi, kaya nga, kapitbahay ano ang niya, tanong niya? Basahin natin. ang tanong niya, may karapatan nga ba daw sila? Oo, ayun wala siyang tanong. Ang ginawa pagsusunod, mas mabuti na lang daw na makisama daw sila. Walang tanong eh. In short, parang... Pwede ba wag ka na magtanong? Hindi naman Kasi sa'yo. bakuran naman namin. Di ba? Pero di ba, may batas na bawal. Yes, Clean Air Act. Ah, So under the Clean Air Act, bawal pong magsunog sa bakuran o nang kahit na ano. Oo, basta magkakaroon ng apoy, usok, magsusunog kayo. Maski nga dahon lang ang susunugin nyo, bawal eh. Bawal eh. Oo, totoo yan. So, bawal. saan irereklamo yan? Sa barangay? Sa barangay nga, nagreklamo na nga sila. Oo. Pero hindi nga sila magkasundo. Ngayon, kung Hindi ayaw... pa siya nagrereklamo. nagreklamo yan. Wala. Ayun, Nang magreklamo, hindi, Ah, sa kanila din kanila. nagreklamo, Oo. hindi pa siya pumunta ng sa barangay. barangay po, ireklamo nyo. Baka doon mapaliwanagan ng barangay. Kung hindi, ireklamo nyo na sa pulis. Kasi bawal yun. Kasi bawal yun. Oo. At hindi porke nasa bakuran nila, ay okay lang yon. In fact, sa mga subdivision, yung subdivision. Ay, bawal. Yes, pagka nagsunog ka, nagsiga. Halimbawa, nagwalis-walis ka. Pagkatapos susunugin mo yung mga inipon mo na pinagwalis-walisan mo. Oo. Ay, pupuntahan ka ng Totoo. ng Ay, ako'y galit na gwardiya. galit dyan. Kasi, iba yung usok eh. Diba? Or minsan may nagko-construction. Tapos yung nagko-construction, ginagamit niya yung pangsiga na panluto. Pero, napansin ko, Naaamoy yun eh. pagka kami nagbabarbecue, Ay, alam mo, gano'n din ako. Gusto ko parang- yung amoy. Hindi, pero hindi naman tayo nasisita. Oo Di ba? naman. Oo, may Pagka point ka nag-iihaw dyan. tayo ng isda, Oo, basta bibigyan mo siya. hindi naman humihingi. Basta nag-ihaw Oo. kami ng isda o kaya nag-ihaw kami ng barbecue. Oo, naku, amoy na amoy baboy. yan. Parang- Steak. Parang hindi naman kami nasisita. Nag-grill kayo ng steak. Oo, O, di di ba? ba? Parang hindi naman tayo nasisita. Oo nga naman. Kayo Pero kapag talaga. ang sinunog mo doon, plastic, Lako, lagot ka. ang itim nun. Correct. Sinunog mo doon, gulong ng sasakyan. Nako.
Inabot pa oo. natin, inabot mo pala yan. Ay, hindi, pagka bagong Nung bagong taon, di ba? Oo, Nagsusunog bagong ng taon, goma at nagsusunog. bawal na bawal Ay, yun. lalo na kapag asfalto yung daan na pagsusunugan mo, matutunaw yung asfalto. Oo, totoo yan. Kaya pinagbawal yan ng todo. Well, anyway, alam na ni Will ngayon ang gagawin Ayan. niya, ha? So, Ah. sige. O, eto naman, ang next natin na texter ay galing naman sa Bulacan, si Rizel, 44 years old. Magandang araw po, attorney. May nais po sana akong itanong tungkol sa sitwasyon ng aking fiancé. Kasal po siya sa Pilipinas at kalaunan ay dinala niya ang kanyang asawa sa US. Naghiwalay po sila at legal na divorce sa US. Ganun pa man, batay po sa records ng Pilipinas ay kasal pa rin sila. Paano po sila or paano po, plano Plano. po sana na, sabi ko nga plano. Oo. Plano po sana namin magpakasal pag uwi niya sa Pilipinas. Kaya nais po naming malaman ang tamang proseso. Ay, maganda itong tanong na ito. Oo. Pareho na silang nasa US. At mga US citizens na. Sabi ba US citizen? Hindi, Wala. kasi sabi niya, Wala pa. ay, hindi wala pa. Oo. Kasi po, kung kayo ay US citizen na, hindi na po umiiral, hindi na po kayo saklaw ng Philippine law. Mm. Baliwala na po yung mga batas sa Pilipinas. Hindi na po sila umiiral sa inyong relasyon ng inyong asawa Mm. kung kayo ay pareho ng US citizen. Oo. Sa tingin ko lang ha, Na US kasi citizen na. kasi nadala niya sa Amerika, paano mo pwedeng dalhin sa Amerika 'yon? Baka merong isang US citizen. Hindi, basta immigrant. Meron kang resident immigrant status. Oo, di ba? Makakapagdala ka din ng fiancé. Pero hindi ibig sabihin nun na citizen ka na. Hindi, baka Ganun nga ba yun? citizen yung isa. Oo, kasi nadala niya eh. Paano mo Nadala niya madadala yung fiancé, yun? oo nga. Oo. Anyway, hindi niya nasabi eh. Oo nga. Ngayon, halimbawang ikaw lamang ang American citizen, American law ang mag-a-apply sa iyo, ang Philippine law hindi na. Mm-mm. Pero hindi naman ikaw ang may problema. Oo. Ang may problema yung fiancé mo. Yung papakasalan niya. Aha. Oo. Eh, sa madalit sabi, yung fiancé mo, ipinapalagay ko na siya'y Pilipino pa. Mm-mm. At sapagkat siya'y Pilipino pa, ay hindi po siya pwedeng bigyan ng lisensyang magpakasal dito sa Pilipinas. Kasi may record pa. Kasi nga, kasal pa siya. Correct. Oo, hindi pa, unless mamatay yung asawa niyang una. Pero attorney, ang sabi niya, divorce na sila sa Amerika, ha? Ayan, tingnan mo. Ay, Divorce na sila oo nga. sa Amerika. Yes. Pero dito, sa records, hindi pa. Oo. Kaya, pero nga, kung pareho kayong Amerikano nung, sino nga ba yung pakakasalan niya? Nalito na siya. Yung si Rizel is babae. fiancé. Si fiancé, ang lalaki. kasal po siya sa Yes. Pilipinas. Di ba? Oo. Hindi, yung Rizel, hindi natin alam kung babae o lalaki babae, yun. lalaki. Babae. Feeling ko babae lang. Ah. Okay, sige. Kasi pag sinabi mong fiancé, isang E, pero sila lang naman na naglagay Oo nun nga eh. eh. Ay, Hindi lalaki tayo yun. sure. Kapag ka babae, dalawa yung E. E. Ngayon, yung kanyang fiancé, yung fiancé lalaki yun eh. Yes. Kasal po siya sa Pilipinas. Ay kalaunan ay dinala niya ang kanyang asawa sa US. Pero divorce na sila ron. Oo. Okay. Kaya lang, ang problema, gusto niya na dito sila magpakasal sa Oo. Pilipinas. Nung fiancé niya. Kayo po, walang Hindi, problema eh. Magpapakasal sila pag uwi niya sa Pilipinas. Tama, dito Di sa ba, Pilipinas. Sa Pilipinas nila. Oo. Siyempre, andito yung mga kamag-anak. Ay, natural. Gusto nila dito humigop ng mainit na sabaw. Ayun. Ayan. Ayan, ha? Gusto sila magpatali. Kasi talagang... Ala nilang saya-saya dito magpatay. Ay, napakahigpit po ng tali rito. Kaya kung ako sa Kung inyo, sa Amerika na lang kayo ay sa magpakasal. Las Vegas na lang kayo magpakasal. Di ba? Mahirap daw dalhin ng mga bisita doon. Sa Mahal. bagay, di kaya kakaunti lang ang bisita nila. Di mas masaya, konti Di ang mas masaya, gastos. Konti ang gastos nila. Konti lang din ang entrega. Ngayon, kapag ka po yung isa sa inyo ay Amerikano, kung pareho kayong Amerikano na, hindi na po mag-a-apply sa inyo ang Philippine law. Ay mukhang si Rizel taga dito pa, Pilipino pa. Ayan. Kung Pilipino pa yung isa, okay, pero yung kasal ay hindi na
Pilipino, Pwede ba niyang gamitin yung sa US na divorce na i-enforce niya dito? ay, kung pareho pang ang Pilipino yung kanyang fiancé, at saka basta Pilipino pa yung fiancé niya, ay hindi pa siya, ay nag-a-apply pa sa kanya ang Philippine law. At Oo. hindi pa siya divorced. So dito, hindi siya mabibigyan ng lisensya para magpakasal. Wala naman atang asawa si Rizeli. Sino sa walang problema eh. Ang may problema Yung si isa, fiancé. oo, yung isa. Yung Pero isang kung wala. si fiancé ay Amerikano na, Ay, pwede. ay pwede na. Hindi na nga mag-a-apply sa kanya ang Pilipino. Ayun. O yun, madali naman palang Ah. solusyonan yan eh. Ah. Di ba? Sa Amerika magpakasal, sa Pilipinas ang reception. May point si Direk. Ay, tama. Oo, sa Tama. Amerika magpakasal doon. Tapos sa Oo. Pilipinas na lang ang reception. Ayan, tinambala ko eh. Ganun ba? Sa Parang meron- Amerika. Parang meron akong nawala ako doon sa kwan na yon. Di ba kasal ka na? Ano ito? Laglagan ba ito? Ay, o sige. Oo. Hindi. Hindi, wala pa na. akong kasal. Hindi ako Hindi pa. sakal. O, Hindi eto pa siya na. sakal. Oh. Si Elian. 25 years old ng Davao City. Ay, nagkamali ako kay Matching. Oo. Akala ko si Matching. Sino yun? Ay, hindi pala Oo, nagkamatching. may amnesia Hindi- ako eh. Hindi pala nagkamatchingan. Sige, si Elian Davao City. Bakit parang wala akong nasabi doon sa sinabi niya? Talaga naman, pinagpapawisan ako. Noong bata pa ako, ang nanay ko ang nagproseso ng passport ko gamit ang ibang apelido at ibang petsa ng kapanganakan. Ang lahat ng iba kong legal na dokumento, kabilang po ang aking birth certificate, ay nakapangalan at may tamang detalye naman. Pero yung passport lang po ang may maling impormasyon. Abusive ang father ko, so baka malaking factor yon bakit ayaw gamitin ng parents ko ang apelido niya. Ngayong nasa edad na ako, gusto ko nang mag-renew ng passport. Saka ko lang naintindihan ng sitwasyon at hindi ko alam kung paano ito itatama. Worried ako na maari akong managot dahil dito. At kung may legal na consequences din ba para sa nanay ko or baka may legal na ano yan na obligasyon siguro, no? At saka Ano kung po? meron bang parusa. Kasi Yes. nameki siya ng dokumento. Falsification of Falsification. public documents. Ano po ang tamang proseso para maitama ang records nang hindi pa po lumala ang problema? Okay, yung mga dokumento niya, tama naman. Passport lang ang mali, pero paano nangyari yon? Hindi kasi ang tingin ko ibang birth certificate ang ibinigay nung Sa nanay passport. nung inapplyan niya ng passport yung bata. Ay, Kita mo, ang nanay ko ang nagproseso ng passport ko Oo. gamit ang ibang apelyido at ibang petsa ng kapanganakan. Baka tinaka siya nung bata. Most likely, baka itinaka siya. Oo. Pero hindi naman nagpunta ng Amerika eh. Parang passport lang. Kasi Oo. nga, alam mo kasi yung bata, kapag ka minor de edad, hinihingan niya ng Both parents na permiso consent. ng both parents. Oo. Okay pa, kung ilalabas. Totoo yan. Oo. Oo. Kunwari, aalis ka lang ng Hong Kong. Ah, Gusto mo dalhin yung bata, hindi mo madala dahil kailangan. Kasi maraming tumatakas na Ayan. nagkakahiwalay dito sa Pilipinas. Siguro Away-away. para hindi na madiskubre nung tatay. Oo. Pinalitan niya. Kasi baka yung tatay may connection sa immigration. Oo. Malalaman kung may ganung Ay, ganung lalabas. pangalan ng lalabas. Oo. So binago yung pangalan niya sa passport. Correct. Ngayon, Ngayon, ano ba ang gagawin diyan? Kasi po lumalabas na peki yung passport. in terms of detalye, In hindi yung terms of- mismo. hindi falsified. Hindi Oh, naman yun, peke. falsified. Falsified po yung pasaporte. Kaya yun namang pasaporte na yan ay nag-expire. May expiration yan. Ngayon, kung expired na po yan, mag-a-apply kayo ng bagong pasaporte. Eh di gamitin niya yung bago niya. Gagamitin na ninyo yung tama ninyong apelido. Hindi ba magkakaroon ng problema sa DFA yun dahil ngayon meron ng mga bakit nagkakaparehas? O edi tignan natin. Pagka kasi nakita yon, may proseso naman para ma-regularize yun. Ayun. O di, ayun na lang. Kasi magiging depende yon dun sa magiging resulta ng DFA. Ano? Kasi ngayon, anak ko, attorney, may mga na. May mga piano-piano na. Oo nga. O minsan kahit na yung mata, meron na, di ba? O may picture. Yung picture nga ngayon, ano ka ba, attorney, yung mga points,
pag kunwari lumihis ka ng points at nag-plastic surgery ka at medyo nalihis, alam nila. Parang alam mo yan. Ay, syempre, CIA ako eh. Hindi, joke lang. Nanonood ako ng Hindi, mga akala ko ganyan. nagpa-plastic surgery ka. Hindi po. Hindi pa naman, wala pa. Wala. Talagang original pa, original. si Mari po ay talagang likas na maganda. A genuine. A genuine. Walang pinalitan. Walang niritoke po dyan. Nagpakulot lang. Anong pinakulot? Ang buhok. Ang buhok, hindi ang utak. Buhok ang pinakulot. ang pinakulot. Okay, dahil dyan, sana'y nasagot natin ang lahat ng katanungan ng ating mga viewers, ha? At sana'y marami po kayong natutunan sa amin. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danny Concepcion po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye, everyone!